dalawang retired associate justice, okay, ng Supreme Court, tama ba? Justice Antonio Carpio, Justice Estela Bernabe, ang dalawang pangalan na pong lumalabas na magagawa at maghahawak po ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ayan po, under Executive Order number 94 na nilabas ng Office of the President. So, direct sa Office of the President itong gagawa ng investigasyon. Sana po ay magkaroon ng linaw. Sana meron pa, dahil sabi nila may chairman, tapos may dalawang member. Okay? Sana ho ay gumalaw na ito. Sana ho ay umpisahan na talaga. Dahil kasi itong ang hearing sa Kongreso at Senado ay nagpapagulo lang lalo eh. Although karapatan nila yung in aid of legislation, oversight function, pero yung pagtuturoan, pagsisiraan, ultimong pagtitistigo, pinag-aawayan nila, anong mangyayari dyan? Ang ating inaabangan pang matindi yung sinasabing video na stop daw ng may nag-deliver ng pera o may nagdadala ng pera o nakipag-ugnayan sa opisina ng isang senador. Lalabas yan next week kasi next week po ang muling upisan na pagsisimula ni Senator Ping Lacson bilang bagong chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee. Matapos niyang palitan si Marcoleta na pinagdudahan nila na parabang pinoproteksyonan ng mga Diskaya. At ang purpose ay isalba ang mga Duterte. Kasi yung Diskaya family umami na mula 2016 nagsimula ang kailang pagpapayaman sa public works. 6 na taon silang maraming nakuha ang kontrata kahit mayroong pandemic sa ilalim ng Duterte administration. Ay ang dating daw po ng kampo ni Marcoleta, abay parang gusto lang imbestigahan ay simula 2022 hanggang 2025, Marcos administration lang. At yung Duterte administration parang ayaw galawin. Kaya nagduda ho itong grupo ni Soto at Lacson at yan, nag-take over na si Lacson. Next week ay sila na ho ang mag-iimbestiga. Ayan, naku, masalimuot. Maaaring mag-away-away pa sila dyan. So, ano-ano ba ang mga kapangyarihan na ibinigay sa Executive Order number 94 ng Malacanang? Investigate, stop, korupsyon at pangalanan, kasuhan, criminal at administrative cases ang magagawa ng ICI. Okay? Yan po yan. Maganda. Okay? Kaya lang, ang alam ko parang supena power lang ay binigay, pero dapat meron pa hong higit na power kasi baka magtago. Alam mo naman, maraming pera itong mga pwedeng imbestigahan. Mga kontraktor, maraming pera. Politiko, maraming pera. District engineer, maraming pera. Gagawa, kukuha ng mga magagaling na abogado. At lahat ng palusot at butas ay kanilang gagawin para maharang yung kapangyarihan ng Executive Order number 94 ng pagbuo ng Office of the President ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, Fact-Finding Committee. So, kailangan dagdagan pa. Hindi naman hong masamang dagdagan pa kung meron hong nakikita ang Malacanang na pwede pang maging butas para ho mapagtakpan ng mga posible na may kinalaman. Okay? So, ang marami na hong nangyari sa DPWH, bana, gusto ni Secretary Dizon, habang buhay na, for life na, naban ang mga kontraktor. Tapos lahat ng mga district engineer at involved sa korupsyon, sibak na, dismissan na, at kakasuhan pa ng administratibo at criminal cases. Yan ang mga galaw, ang bilis. Sa ilang araw pa lang ay marami ng galaw. Halos siya pa lang gumagalaw sa public works kasi pinapag-resign niya. Ang nakapagtataka lang, Secretary Dizon, bakit si Joseph Cabral for planning na siya daw di umanong nakakapag-singit, insertion ng budget sa ating yearly budget, bakit hindi matanggal-tanggal yan? Kailangan palitan din yan dahil kasi mukhang katulad ng kanyang pag-amin na meron siyang, alam niya na merong 51 billion project na napunta sa unang distrito ng Davao City nung panahon ni Duterte. Alam niya yon, dumaan daw sa kanya yan, kaya alam niya. Tapos itong kaagad-agad ay nag-text kay Senator Soto na maging Senate President na sinasabing pwede pang humabol at least 500 million daw. Isisingit na naman. So ganun kagarap pala eh.
Laging sinasabi niya wala siyang alam, pero kitang-kita sa mga record ng galaw. Saya, Secretary Dizon, sibakin mo na rin yan, si Cabral. Kasuhan mo rin yan. Administrative at criminal cases. Mukhang marami ang alam, mukhang pero din pananagutan yan. Yung babaeng laging nasa hearing na nung unang deny, pero bandang huli ay umaamin siya na marami siyang alam sa galaw ng mga budget ng DPWS taon-taon yan. Hindi lang ngayong taong ito. Ayun. So, sana makita rin yan ni Secretary Dizon. At alam ko kasama yan sa iimbestigahan. Yung mga natitirang mga taga DPWS at iba pang opisyal na hindi nag-resign, kasama kayo sa iimbestigahan ng Office of the President. At yung mga natanggal na, dinismiss na, at may mga kaso, ay kanon din. Sana pati mga congressman, senador, imbitahan din ninyo. No, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Sana ilang senador. Ilang senador ba? Dalawa lang ba? O higit pa? At yung mga dating public works secretary, Mark Villar, at Secretary Bunoan. Yung mga conflict of interest kasi sinasabi, nagamit din ng mga Villar, mapaganda at mapalakas ang kailang mga negosyo dahil nagkaroon ng mga magagandang kalye patungo sa kailang mga property. Ito naman si Bunoan, yung kanyang anak ay kontraktor. Diba? Sanga-sanga na eh. Pag sinuri mo lahat, talagang malinaw pa sa sikat ng araw ang mga kanilang pananagutan sa kasong administratibo at kriminal. Sana may mga kasuhang congressman o senador o higit pa sa mas mataas dyan, ang cabinet secretary dati, na plunder. Gusto ng taong bayan makakita ng mga nakakulong ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan para kapaniwalaan at kapanipaniwala ang mga galaw. Kasi ito yung issue ng mga rally-rally, yan ho ang ibig sabihin niyan. Hindi titigil ang mga rally yan, pwedeng lumaki pa yan. Pag walang nakitang major development, pag walang nakitang nakulong at nakasuhan, talagang hindi ho titigil yan. Ang kabataan may karapatan. Kahit hindi kabataan, mamamayan may karapatan. Kaya huwag na nating hintayin pang lumaki na lumaki. At huwag sanang mangyari doon sa nangyari sa Indonesia at saka sa Nepal na talagang riot na matindi. Okay, huwag nating paabutin doon. Pero kung hindi makikita ng mamamayan ang kanilang gustong mangyari, na makulong ang lahat at mabawi ang kayamanang ito na kailang pag-aari, hindi natin masabi yan. Mahirap kontrolin ang galit at karapatan ng mamamayan. Dahil ang mamamayan ang gobyerno. Ang mamamayan ang may-ari ng pera. Matagal ko nang sinasabi yan. Ang mamamayan Pilipino ang laging may kapangyarihan. Ang mga nasa gobyerno, temporary lahat yan. Hindi yan panghabang panahon. Pero ang mamamayan, lalo na ang kabataan, pag-asa ng bayan, habang panahon, habang nabubuhay sila, parte sila ng gobyernong ito at darating na mga araw. Kaya yung kailang karapatang sagrado, managot at dapat makulong ang lahat ng abusado